Mga kabunyog mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang atin pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo, mga kabunyog. Ngayon mga kabunyog, pag-usapan natin itong lumabas na interview kay Senator Sonny Trillanes, kay dating Senador Sonny Trillanes, kung saan sinabi niya na sa ngayon tumitibay na kinikilala ng bagong leader ng oposisyon, si Senadora Risa Hontiveros. Ayan, ano to mga kabunyog? Alam naman natin na nitong mga nakaraang araw, talagang laman ng mga balita si Senadora Risa Hontiveros sa maraming mga issue. Simula pa yan nung lalo na nung simula nitong confidential funds. Halos ang talagang tumindig laban dyan sa confidential funds ni Sara Duterte sa Kamara ay sila Franz Castro, Makabayan Black, at saka sa Senado naman ay si Senadora Risa Hontiveros. At ngayon, dito sa isyung ito ni Kibuloy ay lalong mas nakita ang tapang at paninindigan ni Senadora Risa Hontiveros. Bago pa yan, nagkaroon din ng pagdinig doon naman kay Senior Aguila, yung kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Kaya nga nakikilala na si Senadora Risa Hontiveros na kulto killer. Parang ang mga tinatarget itong mga nag-aastang mga relihiyon, pero ang totoo ay parang mga kulto. Kaya ngayon, lalo na ngayon sa nangyayari sa Senado, kung saan talagang ang makikita na may o may tapang na harapin ang mga reklamo laban kay Kibuloy ay itong si Senadora Risa Hontiveros. Bukang bibig ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. Kaya ngayon, sa isang interview kay dating Senador Sonny Trillanes, sabi niya, lumilinaw at tumitibay na ang kinikilala na ngayon na bagong leader ng oposisyon ay si Senadora Risa Hontiveros. Ito naman ay hindi na bago. Nang matapos ang eleksyon noong 2022, noong Mayo 2022, si Leni Robredo ay formal niya naman na ninumbrahan o tinalaga talaga na ang tatayo ng leader ng oposisyon ay si Senadora Risa Hontiveros. Kaya lang siyempre kasi, ang pagiging leader naman ng oposisyon, hindi naman yan dahil sa ikaw yung tinalaga ng isang leader din. Tulad ng si Risa Hontiveros ay tinalaga ni Leni Robredo. Hindi naman yun automatic na dahil lang sa pagkakatalaga ni Leni ay nagiging na nga siyang leader ng oposisyon. Kailangan niya rin niyang patunayan, kailangan niya rin yan ipakita sa gawa, hindi naman dahil sa siya'y ninumbrahan. At sa bagay na ito, na ipapakita naman ni Senadora Risa Hontiveros na siya nga talaga ay karapat-dapat sa pagkakahirang ni Leni Robredo sa kanya bilang leader ng oposisyon. Kasi sa ngayon, siya ang pinakamataas na opisyal na nakaupo galing sa oposisyon. Siya lang ang nag-iisang senador na nanalo sa galing sa oposisyon at sa ngayon, ang pinakamataas na posisyon na nahawakan ng oposisyon ay senador. At iisa lang yon, si Senadora Risa Hontiveros. Kaya dahil diyan, siya yung nakita ni Leni Robredo na pumalit sa kanya bilang leader ng oposisyon. Pero yun nga, kailangang ipakita ni Risa Hontiveros yun. At kung titingnan natin sa ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros, nagagampanan niya naman yung role na yon bilang leader ng oposisyon. At makikita yan lalo nitong nakaraang mga araw at lalo na ngayon, nitong mga linggong ito, talagang saludo ang maraming mamamayang Pilipino sa pinakikitang tapang at paninindigan ni Senadora Risa Hontiveros. Sino ba ang bumangga kay Kibuloy? Wala. Kahit nga ngayon na sinasagawanan ni Senadora Risa Hontiveros ang pangunguna sa pagdinig, yung mga senador na miyembro ng komite, yung Senate Committee on Women, Children and Family Relations ay tiklop
hindi nga umiimik, hindi nga umaattend sa hearings. Ilan yung miyembro nun? 14. Pang 14 si Senadora Risa Hontiveros, pero mga hindi umaattend sa hearings. O bakit? Kasi ayaw nilang mamarkahan sila ni Kibuloy. Ayaw nilang makita ni Kibuloy na umaattend sila sa hearing na kontra sa kanya. At lalo na ngayon na mayroong order na si Senadora Risa Hontiveros na i-cite in contempt at iparesto si Kibuloy, ay isa-isang nagtitindigan yung talagang mga sagadsaring mga makakibuloy tulad ni Bongo, ni Padilla, ni Amy Marcos at ni Cynthia Villar. Mabuti nga si JBRC to binawi dahil alam niyang magagalit talaga ang tao sa mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy. So itong pagkakadeklara ni dating Senador Sonny Trillanes, sabi niya, sa ngayon tumitibay na at lumilinaw na si Senador Risa Hontiveros nga ang leader ng oposisyon. At nakikita ni dating Senador Sonny Trillanes ang posibilidad, pag nagtuloy-tuloy ito na pagpapakita ng paninindigan, tapang at pakikipaglaban ni Senadora Risa Hontiveros para sa mamamayang Pilipino, para sa bayan, ay baka siya ang pinakamalakas na posibleng pambato ng oposisyon sa pagkapresidente sa 2028. Anong masasabi natin dyan? Tayo naman, sang-ayon naman tayo sa sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Kung si Leni Robredo talaga ay hindi na interesado na tumakbo pa sa 2025 at 2028 sa national positions, kailangan nating irespeto yung kanyang desisyon na yan. Bagamat sa ngayon kasi, kahit sa mga surveys, si Leni Robredo pa rin ang pinakamalakas na posibleng pambato ng oposisyon. Kaya lang, kung sa desisyon naman kasi personal ni dating Vice President Leni Robredo, parang tapos na yung kanyang paglaban noong 2022, ibang tao naman ang nakikita niyang lalaban sa 2028. Kung yan talaga ang desisyon ni dating Vice President Leni Robredo, kailangan na rin ng oposisyon talaga na mag-develop ng ibang pambato. Habang pinofloat ang mga pangalan ni Sara Duterte, ni Martin Romualdez, ni Tulfo, kailangan na rin ng oposisyon na may pinofloat at pinapalutang na pangalan na pwedeng panglaban na karespeto at kagalang-galang at matibay. At nakikita natin, posible talaga dyan si Senadora Risa Hontiveros. Kaya lang, ang kailangan din gawin ni Senadora Risa Hontiveros, mag-reach out siya sa lahat ng oposisyon. Kailangan, pag sinabi nating oposisyon, marami kasi yan eh. Ang grupo kasi ni Senadora Risa Hontiveros, Akbayan. Akbayan, ay yan kasi left of center yan eh. Left of center. Ang Liberal Party naman, yung grupo nila Lagman, nila Drilon, nila Bam Aquino, nasa center naman yan. Pero mayroong mga oposisyon na nasa mas left pa ng left of center. Ibig sabihin, mas left pa ng Akbayan. Yan na yung grupo nila Leody de Guzman at Luke Spirito, yung Partido Lakas ng Masa. Nandyan din yung grupo ng Makabayan Black at Bayan Muna, Bayan. Malaki rin yan, yung grupo nila Atty. Nery Colmenares, Franz Castro. So dapat magsama-sama yan. Yung mga grupong napagsama noon ng isang bayan sa pangunguna ni retired Senior Associate Justice Carpio, dapat lapitan lahat yan ni Risa Hontiveros. Siya na ang magkaisa ng lahat ng yan. Kung napagkaisa yan noon sa isang bayan sa ilalim ni Leni Robredo, dapat mapagkaisa rin yan ni Risa Hontiveros. Pwede uling isang bayan ang gamitin na bihikulo. Pero dapat nagre-reach out si Risa Hontiveros hindi lang sa mga kagrupo niya sa Akbayan, hindi lang sa mga LP, hindi lang sa Magdalo, kundi maging sa grupo nila Atty. Luke Spirito at Leody de Guzman, Walden Bello, gayon din sa grupo nila Franz Castro, Raul Manuel, Nery Colmenares. Kailangang mapalawak kahit Bunyog. Ang Bunyog naman sasama. Kapag nanawagan ng ganyan si Senadora Risa Hontiveros, sasama naman ang Bunyog dyan. Kaya mas maganda magsama-sama na lahat ng oposisyon. Mula sa grupo ni Risa na Akbayan, grupo ni Trillanes na Magdalo, Liberal Party nila Drilon, nila Leni Robredo,
pati grupo ng Bayan Muna Makabayan Black ni Colmenares at Franz Castro, Partido Lakas ng Masa ni Leody de Guzman at Atty. Lux Spirito. Yan, maganda, magsama-sama na yan. At maganda na makabuo na ng line-up para sa 2025 senatorial elections. Ang Bunyog, papakandidatuin si Engineer Tuto Kausing pwedeng isama ng Makabayan Black si Franz Castro o si Nery Colmenares. Si Lux Spirito naman sa Partido Lakas ng Masa. Tapos si Labam Aquino yata, saka si Chel Jokno at Kiko para sa LP. At maganda, tumakbo sana si Sani Trillanes sa Magdalo. Yun, maganda yan. Pagkaisahin na yan. At si Risa Hontiveros ang magkakaisa ng mga yan. Yan ang magandang prospect ng oposisyon sa 2025. At yan yung dadalhin ng grupo hanggang sa 2028. Yun. Kaya sana, at dito, kailangan pa rin ang tulong ni Leni. Kasi si Leni Robredo naman yung charismatic leader na nag-mobilize noong halos 15 million na boto noong 2022. Kaya uli yang ipunin ngayon sa pangunguna uli ni Leni Robredo. Tulungan ni Leni Robredo si Risa Hontiveros. Yan yung magandang patutunguhan ng oposisyon. Anong tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Okay po. Suportahan si Senadora Risa Hontiveros. Mabuhay po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.